Alright, magandang hapon na ho sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Welcome naman sa ating panibagong video, panibagong reaction, mga ka-action, mga kakamping. So ito ho, may nais lang ho ako na i-share ho sa inyo tungkol ito sa buwelta ni Atty. Yussi Claire Castro dito sa sinabi ni Vice President Sara Duterte. Tila wala yatang humpay ang sagutan sa pagitan ni Vice President Sara Duterte at ni Atty. Yussi Claire Castro. Kasi alam naman po natin, araw-araw ho siya may press briefing na kung saan hindi maiwasan na nagtatanong ho ang mga mainstream media kung ano ang masasabi niya. Siyempre sasagot naman ito si Yussi Claire Castro, at kung ano naman ang maging sagot ni Yussi Claire Castro, at kung maambos interview naman ito si Vice President Sara Duterte, kinukunan din po siya ng reaksyon kung anong masasabi niya sa naging reaksyon nito ni Atty. Yussi Claire Castro. Kaya tila yatang wala itong humpay na sagutan. O ito ho mga ka-action, mga kakamping, panoorin po muna natin itong buwelta ni Atty. Yussi Claire Castro dito kay sa sinabi ni Vice President Sara Duterte. And I quote, "There is no question about my readiness." Does the President have a message to the Vice President expressing her readiness and willingness to take his place? Handa na po siya maging Pangulo kapag ka po nawala or natanggal ang Pangulo sa pwesto. Tama po ba yun, Sir Ivan? Yun po ba ang sinabi niya? Handa siyang pumalit sa Pangulo kapag ka nagbitiw. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Una-una po, ang Vice Presidente, hindi acceptable, it is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. And those words contribute to the climate of uncertainty and crisis. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo. Yan po ang balak nila. Yan po ang nasa isip nila. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Sorry ma'am, last. Ito yung mga nakalista ko sa anong tanong. Aside from resignation calls, there are also talks of succession. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no? Yun din ang tanong ni Yussi Claire Castro sa atin na taong bayan. Handa na rin ba ang taong bayan na mas marami pang Mary Grace Piatos? Ako, hindi ko talaga siguro, hindi ako handa dyan na maging presidente si Vice President Sara. Itong mga DDS na to, hindi na nahihiya sa kanilang pinagagawa. Sa totoo lang mga ka-action, mga kakamping. Kahit nakikita naman nila sa kanilang mga panawagan, kahit ilang rally nila, hindi pa rin sila dumadami para samahan sa kanilang panawagan ng Marcos resign. Pero hindi pa rin sila tumitigil. So ibig sabihin, hindi na sila nahihiya sa kanilang pinagagawa. Na kahit walang sumasama sa kanila, na mas maraming Pilipino, tuloy-tuloy lang ho ang kanilang panawagan kahit kakarampot lang. Di ba? Si Saldico, isipin nyo, si Saldico bago mag-rally, naglabas ng video. Tapos may mga vlogger agad na nagsasabi na marami ang sasama sa rally dahil daw dahil daw sa video ni Saldico. Anong nangyari? Ngi-ngi nyo, wala naman. Kayo-kayo pa rin. Di ba? Marami nga ang nandun sa rally. Pero ang kanilang panawagan, transparency at accountability. Pero kung tingnan natin yung nagsisigaw-sigaw ng Marcos resign, hindi nga siguro umabot nyo ng 2,000 o 3,000. Yung mga grupo ni Silis. Yun yung mga grupo ni Silis ang sumisigaw ng Marcos resign, di ba? Tapos, ito naman, nung nagkaroon na, nung time na rally doon sa Aguince, si Amy Marcos nagratatat din. Ano nangyari? Nagalit ba ang majority na Pilipino? Sumaba ba sa panawagan na Marcos resign? Wala pa rin nangyari. Di ba? Kaya ito si Vice President,
handa na papalit kung sakaling mag-resign si Mr. President Bongbong Marcos? Tanungin mo muna sarili nyo, Vice President, ano na bang nagawa mo? Kaya mo ba pamunuan ang Pilipinas? Kaya mo ba gawin ang ginagawa ngayon ni Mr. President Bongbong Marcos? Sa totoo lang mga DDS, kung hindi nyo alam, itong mga gusot na, ilan sa mga gusot na inaayos ng Pangulo ngayon, ay dati pa ito sa nakaraang administrasyon. Baka hindi nyo alam. Di ba? Saan kayo nakakita ng Pangulo na talagang siya ang buong may tapang na isinapubliko o binuksan sa publiko itong pagpapaimbestiga o malawakang pag-iimbestiga dito sa mga di umano'y korupsyon sa flood control anomaly? Saan kayo makakita nun? Di ba? Ang iniidolo nyo may ginawa ba dati? Inaksyonan niya din ba katulad nitong pag-aksyon ni Mr. President Bongbong Marcos? Yan ang tanong namin sa inyo mga DDS. Di ba? Kaya hindi na ba kayo napapagod sa inyong mga pangarap? Panay pa rin ang panawagan na BBM resign, Marcos resign. Eh kahit alam nyo naman, nakikita nyo naman sa mga rally nyo na hindi, walang suporta na mas marami. Doon pa lang, maano na kayo eh. Sabihin nyo sa mga sarili nyo na, ano ba yan, rally na tayo ng rally. Wala naman sumasama ng maraming suporta. Eh nakakahiya na tayo, pinagtatawanan na ho tayo eh. Di ba? Ito yung sinabi ni Vice President Sara Duterte na handa siya magpalit kung sakaling mag-resign si Mr. President Bongbong Marcos. Kung magbasa ho kayo sa mga comment at mga reaction, mas grabe pa ang reaction, mas marami pang reaction na tawa, at mas marami pa ang negatibo na mga komento labang kay Vice President Sara Duterte na tila pinagtatawanan lang si Vice President. So, hindi na ba kayo nahihiya niyan? Pinagtatawanan ang inyong iniidolo. Di ba? O, yan lang ho, mga ka-action, mga kakamping no. Gin-share ko lang ho sa inyo yan. Maraming salamat po sa lahat natin ng mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po, ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone.